May kakaibang bigat ang hangin sa bisperas ng isang kasal. Isang bigat na pinaghalong pananabik, kaba, at ang matamis na pangako ng kinabukasan. Para kay Eliana Serrano, sa edad na 28, ang bigat na iyon ay may kasama pang responsibilidad. 7 buwan na ang kanyang pagbubuntis. Kitang-kita na ang umbok sa ilalim ng kanyang suot na simpleng puting bestida, isang testimonya ng pag-ibig na pinakahihintay niya. Si Eliana ay isang arkitekto, isang pangalan na unti-unting umuusbong sa industriya dahil sa kanyang talino at malikhaing disenyo. Ngunit sa likod ng kanyang mga blueprint at matatayog na pangarap ay ang simpleng katotohanan, ang pamilyang Serrano, bagamat respetado, ay dumaraan sa isang matinding pagsubok sa pananalapi. Ang kasal niya kay Marco de Leon kinabukasan ay hindi lang pagsasama ng dalawang puso. Para sa marami, ito ang pagsasanib ng pangalan at kapangyarihan. Ang mga de Leon ay tila mga hari sa mundo ng real estate, at si Marco ang kanilang koronang prinsipe. Gwapo, matalino at magaling magsalita. Sa mga mata ng lahat, perpekto siyang partido para kay Eliana. Eli, sigurado ka na ba sa lahat ng ito? Tanong ng kanyang ina habang inaayos ang belo na nakasabit sa pinto ng kanyang kwarto. Ang maliit nilang bahay sa Quezon City ay puno ng ingay at tawanan, mga tiyahin na nagluluto sa likod bahay, mga pinsan na naghahabulan, at ang malakas na tugtugin mula sa lumang stereo. Umiti si Eliana at hinaplos ang kanyang tiyan. Mahal ko si Marco, ma. At para din ito sa atin para kay Leo. Ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid ang nagpapabigat sa bawat desisyon niya. Si Leo, 24 na taong gulang, puno ng pangarap ngunit salat sa karanasan. Kamakailan lang ay sinimulan nito ang isang maliit na construction supply business, isang pangarap na naging posible dahil sa tulong ni Marco. Si Marco ang nagbigay ng puhunan, si Marco ang nagbukas ng mga pinto. Para kay Eliana, iyon ang pinakamalaking patunay ng pagmamahal ng binata, ang pag-aalaga nito hindi lang sa kanya, kundi sa buong pamilya niya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Beatriz Castro, o Bea, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata. May dala itong isang baso ng orange juice at isang ngiting hindi maipinta. Bawal ma-stress ang bride-to-be, sabi ni Bea, sabay abot ng baso. Alam mo, kanina pa kita pinagmamasdan. Parang ang lalim ng iniisip mo. Dapat masaya ka lang. Masaya naman ako, sagot ni Eli. Medyo pagod lang siguro. Umupo si Bea sa tabi niya, ang mga mata nito'y kumikinang sa kakaibang paraan. Speaking of pagod, hindi ka man lang ba magbibigay ng special gift sa groom mo? Nandoon lang siya sa Grand Sequoia Hotel. Isang di malilimutang sorpresa bago siya tuluyang maging sayo. Kumunot ang noo ni Eli. Sorpresa. Bea, gabi na. At hindi ba't malas daw na makita ng groom ang bride bago ang kasal? Tumawa si Bea. Ano ka ba? Tradisyon lang yan. Mas matimbang ang pag-ibig. Isipin mo na lang ang mukha ni Marco kapag nakita kanyang dumating. Dala mo pa yung regalo mo sa kanya. Napatingin si Eliana sa isang maliit na kahon na nakapatong sa kanyang tokador. Nasa loob noon ang isang gintong relos, isang pamana mula sa kanyang lolo, isang simbolo ng dangal at integridad ng pamilyang Serrano. Iyon ang napili niyang ibigay kay Marco, isang pagtitiwala na iingatan nito hindi lang ang kanyang puso, kundi pati ang pangalan ng kanilang pamilya. Hindi ko alam, Bea. Parang ang awkward naman kung susulpot na lang ako doon. Eli, git ni Bea, maseryoso na ngayon. Ikaw ang mapapangasawa niya. Dala mo ang anak niya. Kung may isang tao sa mundo na may karapatang kumatok sa pinto niya ngayong gabi, ikaw yon. Gawin mo na. For the grand romantic gesture. Nag-alinlangan si Eliana. May kung anong hindi mapakali sa kanyang dibdib, isang maliit na tinig na nagsasabing huwag na siyang umalis. Ngunit naig ang pag-iisip na baka nga ito ang kailangan nila, isang huling, matamis na sandali bago sila humarap sa altar. Sige na nga, sabi niya sa wakas, sabay tayo. Pero sandali lang ako. Nagliwanag ang mukha ni Bea. That's in my girl. Ako na ang bahala sa Uber mo. Ang Grand Sequoia Hotel ay isang tore ng salamin at bakal na nagniningning sa gitna ng gabi. Bawat sulok nito ay sumisigaw ng karangyaan, isang mundong ibang-iba sa simpleng buhay na kinalakihan ni Eliana. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, isang kamay ay nasa ilalim ng kanyang tiyan para suportahan ito,
habang ang isa na may mahigpit na hawak ang paper bag na naglalaman ng relos at ng isang sulat kamay na liham. Sa resepsyon, isang babaeng may malamig na ngiti ang sumalubong sa kanya. "Good evening po," magalang na bati ni Eliana. "I'm looking for F. Marco de Leon. He checked in earlier today." Nagtipa ang receptionist sa kanyang computer. Ang ngiti nito ay hindi nagbago, ngunit tila may anino sa mga mata nito. "Yes, ma'am. And de Leon checked in this evening." Huminto ito saglit, tila nag-aalangang magpatuloy. "Pero may kasama po siya. At ang bilin niya po, no interruptions." Natigilan si Eliana. May kasama? Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang hangin sa lobby ay biglang naging napakalamig. Tumango ang receptionist, iwinawaksi ang tingin. "Opo, ma'am. Hindi po siya nag-iisa. Hindi siya nag-iisa." Ang apat na salitang iyon ay umalinggaw sa isipan ni Eliana na parang sirang plaka. Pilit siyang humiti sa receptionist, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ganoon ba? Siguro kapatid niya o business associate." "Sige, salamat." Tumalikod siya at marahang naglakad patungo sa isang sulok ng lobby, malayo sa mga mapanuring mata. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig. 1,000 posibleng paliwanag ang pumasok sa isip niya. Baka pinsan niya. Baka taga-organize ng kasal. Baka si Bea mismo, nauna lang para i-set up ang sorpresa. Ngunit may isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahaging nabuo mula sa isang masakit na karanasan ng pagtataksil ng isang kaibigan sa negosyo noon, ang bumubulong, "Huwag mong baliwalain ito." Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang malaman. Para sa kanyang sarili. Para sa anak niya. Sumakay siya sa elevator, ang kanyang refleksyon sa makintab na pinto ay nagpapakita ng isang babaeng pagod at balisa. Pinindot niya ang buton para sa ikawalong palapag. Habang paakyat ang elevator, ramdam niya ang bawat pagyanig, bawat segundo na lumilipas. Napakatahimik sa hallway ng ikawalong palapag. Ang mamahaling carpet ay sumisipsip sa tunog ng kanyang mga yapak. Ang hangin ay amoy lemon at mamahaling pabango. Nilagpasan niya ang silid 808 pagkatapos ang 810. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya ito, silid 812. Nakasara ang pinto, ngunit hindi sapat para pigilan ang mga tunog mula sa loob. Una, mahinang tawanan. Pagkatapos, isang boses na napakalinaw, isang boses na bumubuo sa kanyang mga pangarap at ngayon ay unti-unting dumudurog sa mga ito. Boses ni Marco. Masyadong emosyonal si Eliana ngayon, sabi ni Marco, may halong pagkayamot sa kanyang tono. "Laging pamilya, pamilya, pamilya. Mabuti na lang at buntis siya. Kung hindi, matagal ko nang tinapos ito. Ang kailangan ko ay ang pangalan ng Serrano, hindi ang mga problema nila." Isang halakhak ng babae ang sumagot, isang halakhak na pamilyar, nakakakilabot. "Grabe ka naman, Marco. She thinks this is love." "Love," muling tumawa si Marco, mas malakas ngayon. "This is a transaction. Kapag kasal na kami, kontrolado ko na ang lahat. Ang kapatid niya, ang negosyo nila, pati ang tiwala ng matandang si Rafa. She's just Key, beautiful, pregnant Key." Napatakip si Eliana sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ang babaeng kasama ni Marco ang tawa na iyon hindi. Hindi maaari. Dumikit siya sa pinto, nanginginig ang buong katawan. Narinig niya ang tunog ng mga halik, ang kaluskos ng kumot. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang sakit ay hindi matulis, ito ay malawak at nakakamanhid, kumakalat sa bawat ugat niya. Sa gitna ng sakit, lumabas ang arkitekto sa kanya, ang planner, ang strategist. Ang babaeng natutong hindi magpadala sa emosyon. Dahan-dahan, kinuha niya ang kanyang telepono. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang voice recorder at pinindot ang record. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Tahimik siyang tumayo doon, itinaas ang telepono malapit sa siwang ng pinto, hinahayaang i-record nito ang bawat salita, bawat halik, bawat tawa na sumisira sa kanyang mundo. Pagkatapos ng halos 10 minuto, nang marinig niya ang malinaw na usapan tungkol sa isang Kishel Corporation at isang e-shipment na darating pagkatapos ng honeymoon, naramdaman ni Eliana ang isang bagong uri ng takot.
hindi na lang ito tungkol sa panloloko. May mas malaki, mas madilim na lihim dito. Dahan-dahan siyang umatras, parang isang multo na gumagalaw sa dilim. Pabalik sa elevator, nere-record pa rin niya ang tahimik na hallway bilang patunay ng kanyang presensya doon. Pagbalik niya sa Uber, maputla ang kanyang mukha. Tinanong siya ng driver kung okay lang siya. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Dumiretso siya sa pinakamalapit na 24-hour convenience store. Bumili siya ng tubig, tissue, at isang bagong memory card. Sa loob ng sasakyan, kinopya niya ang audio file sa bagong memory card. Pagkatapos, gamit ang public Wi-Fi ng convenience store, mabilis niyang sinubukan i-access ang shared cloud drive nila ni Marco na ginagamit nila para sa mga plano ng kanilang dream house. Nagbabakasakali siya. At doon, sa isang folder na may pangalang Key Personal Miss, na marahil ay nasint ni Marco nang hindi sinasadya, nakita niya ito. Isang IFA file na may pangalang Key Project Aguila. Binuksan niya ito. Ito ay isang kontrata. Isang kasunduan sa pagitan ng De Leon Holdings at isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang mga detalye, ang mga numero, ang mga pangalan ng mga taong sangkot, kabilang ang pangalan ng Shell Corporation na narinig niya kanina, ay sapat na para maintindihan niya. Ito ay isang malinaw na kaso ng technical smuggling at money laundering. Ang pinakamasaklap, ang isang bahagi ng kapital na ginamit ay galing sa isang investment firm na alam niyang pag-aari ng kanyang tito Rafa. Ang itulong ni Marco sa kanyang kapatid. Ang puhunan. Lahat ay parte ng mas malaking laro. Ginagamit sila. Ginagamit ang kanilang pamilya. Isinara niya ang file, isinav ang kopya sa kanyang telepono, at nag-log out. Huminga siya ng malalim. Ang sakit ng pagkakanulo ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Isang determinasyon na hindi niya pa naramdaman kailanman. Huminga siya ng malalim, tiningnan ang kanyang refleksyon sa bintana ng sasakyan. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang mapagmahal na nobya. Isa na siyang ina na poprotekta sa kanyang anak, isang anak na poprotekta sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa madilim na kalangitan at bumulong, ang mga salita ay puno ng bigat at pangako. Hindi lang ito tungkol sa puso ko, Marco. Tungkol ito sa pamilya ko. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Eliana. Ang sakit ay naroon pa rin, isang malamig at mabigat na bato sa kanyang dibdib, ngunit ang gabing iyon ay hindi para sa pagluluksa. Ito ay para sa pagpaplano. Pagdating sa bahay, dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang silid, tinitiyak na walang makakarinig sa kanya. Narinig niya ang mahinang hilik ng kanyang ama mula sa kabilang kwarto, at ang malalim na katahimikan ng buong kabahayan na tila naghahanda para sa isang masayang umaga. Isang umagang alam niyang hindi na darating. Umupo siya sa sahig, likod ay nakasandal sa kama, ang laptop ay nasa kanyang kandungan. Ang tanging liwanag sa kwarto ay nagmumula sa screen nito. Sa isang tabi, ang telepono niya, kung saan nakaimbak ang tinig ng pagkakanulo. Sa kabila, ang isip niyang gumagana na parang isang makinang hindi mapapagod. Ang arkitekto sa kanya ay gising na gising. Hindi siya nag-iisip bilang isang nobya na sinaktan, nag-iisip siya bilang isang strategist na nakakita ng malaking depekto sa pundasyon ng isang gusaling malapit ng itayo. At ang tanging solusyon ay gibain ito bago pa man ito makapinsala. Pinakinggan niya muli ang recording, hindi para saktan ang sarili, kundi para suriin ito. Bawat salita ni Marco, bawat tawa ni Bea. Inilista niya sa isang maliit na notebook ang mga mahahalagang punto. Kailangan ko ang pangalan ng Serrano. Kontrolado ko na ang lahat, ang matandang si Rafa. Ang mga salitang iyon ay hindi lang panlalait, iyon ang mga haligi ng plano ni Marco. Pagkatapos, binuksan niya ulit ang Key Project Aguila. Pinag-aralan niya ang bawat linya ng kontrata. Ang mga pangalan ng kumpanya, ang mga petsa, ang mga halagang nakasulat. Nakita niya ang koneksyon. Ang puhunan na ibinigay ni Marco kay Leo ay hindi galing sa sarili nitong bulsa. Ito ay isang maliit na bahagi ng mas malaking perang umiikot, isang paraan para itali ang kapatid niya sa isang transaksyon na kapag pumutok ay tiyak na madadamay ito. Si Leo ay hindi tinutulungan, ginagawa siyang pain, isang fall guy kung sakaling magkaroon ng problema. At si Tito Rafa, ang kanyang ninong, ang taong tumayong pangalawang ama sa kanila mula nang mamatay ang sarili nitong anak. Ang investment firm nito ay ginagamit na key front
para magmukhang lehitimo ang pasok ng pera. Ginagamit nila ang reputasyon at integridad ng kanyang ninong para linisin ang kanilang dumi. Isang matinding galit ang pumuno sa kanyang dibdib. Galit na mas matindi pa sa sakit. Hindi na ito tungkol sa nasirang puso. Ito ay isang deklarasyon ng giyera laban sa kanyang pamilya. 2:00 ng madaling araw, pinindot niya ang numero ng kanyang Tito Rafa. Alam niyang gising pa ito, ang kanyang ninong ay isang night owl na mas gustong magtrabaho sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos ng 3 ring, isang pamilyar at malalim na boses ang sumagot. Ellie, napatawag ka? May problema ba? Ang boses ni Tito Rafa ay puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Eliana, pinatatag ang kanyang boses. Tito, pasensya na po sa abala. Pero may kailangan po kayong malaman. At kailangan ko po ang tulong ninyo. Ano iyon, anak? Kinakabahan ako sayo. Tito, nasa panganib po tayo. Ang pamilya. Ang pangalan ninyo. At doon, sa katahimikan ng madaling araw, isinalaysay niya ang lahat. Ang pagpunta niya sa hotel. Ang narinig niya. Ang recording. Ang Project Agila. Hindi siya umiyak o nagpakita ng kahinaan. Ang kanyang boses ay kalmado at eksakto, tulad ng isang arkitektong nagprepresenta ng isang malaking problema sa isang kliyente. Sa kabilang linya, isang mahabang katahimikan ang sumagot. Narinig ni Eliana ang malalim na paghinga ng kanyang ninong. Pagkatapos, isang tanong na puno ng bigat. Ang recording, sigurado ka bang boses niya? Opo, Tito. At ang boses ng babae si Bia po. Isang mura ang narinig niya mula sa kabilang linya, isang bagay na bihirang gawin ng kanyang ninong. Pagkatapos, ang boses nito ay naging yelo. Iyong file ay send mo sa akin ngayon din sa aking private email. Huwag mong buburahin ang kopya mo. Huwag mong sasabihin kahit kanino, kahit sa mga magulang mo muna na nag-usap tayo. Opo. Eliana, sabi ulit ng ninong niya, at ngayon may bahid ng paghanga at pagmamalaki sa boses nito. Alam kong masakit ito. Pero ipinagmamalaki kita. Hindi ka nagpadala sa takot. Tama ang ginawa mo. Ako na ang bahala sa mga delyon. Simula bukas, malalaman nila kung sino ang kinalaban nila. Ang kailangan mo lang gawin ay protektahan ang sarili mo. Huwag kang matakot. Nasa likod mo ako. Salamat po, Tito. Isa pang bagay, Eli. Bukas, sa simbahan, gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag kang mag-alala sa kahit anong gulo. Ako ang sasalo sa'yo. Ako ang sasalo sa pamilya natin. Pagkababa ng tawag, pakiramdam ni Eliana ay nabunutan siya ng tinik. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. May kakampi siya. May pader na sasandalan. Agad niyang ipinadala ang file at pagkatapos ay tinawagan ang kanilang family lawyer, kahit 3:00 pa lang ng umaga. Nag-iwan siya ng isang maikli at direktang voice message, Attorney, Eliana Serrano po. Kailangan kong ipa-cancel ang marriage license namin ni Marco De Leon, effective immediately. Bayaran niyo po kahit anong fee. Ang importante, bago magbukas ang registry office bukas, wala na dapat itong bisa. It's urgent. Nang matapos niya ang lahat ng iyon, sumandal siya at ipinikit ang mga mata. Pakiramdam niya ay 10 taon siyang tumanda sa loob lang ng ilang oras. At doon, habang nakapikit siya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe. Binuksan niya ito. Galing kay Leo. 8. Gising ka pa? Guess what? Kaka-approve lang ni Kuya Marco ng additional funding para sa business ko. Sabi niya, wedding gift daw niya sa tin. Pwede na akong mag-expand. Makakabili na ako ng sarili kong delivery truck. Sabi ko sa'yo he's the one. See you tomorrow sa pinakamasayang araw ng buhay mo. Kasunod ng text ay isang selfie ni Leo, kasama ang ilang dokumento. Ang mukha nito ay puno ng purong kagalakan at pag-asa. Napatitig si Eliana sa screen. Ang kapatid niya. Ang inosenteng kapatid niya na ginagamit bilang kasangkapan. Biglang bumalik ang bigat sa kanyang dibdib, pero ngayon may kasama na itong determinasyon. Hindi niya kailangang iligtas lang ang kanyang sarili. Kailangan niyang iligtas si Leo, kahit na ang ibig sabihin yon ay ang pagdurog muna sa mga pangarap nito. Tumingin siya sa bintana,
kung saan unti-unti nang nagbabago ang kulay ng langit. Ang dilim ay malapit ng mapalitan ng liwanag. At sa pagdating ng araw, sisiguraduhin niyang ang lahat ng katotohanan ay mabibigyan din ng liwanag. Pagsikat ng araw, ang bahay ng mga Serrano ay nagising sa isang koro ng kasabikan. Ang amoy ng sinaing at mainit na tsokolate ay humalo sa amoy ng mga bulaklak na dala ng decorator. Ang malakas na tugtugan ay tila nag-aanyaya sa buong barangay na makiselebrate. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Eliana ay gumalaw na parang isang anino, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalmadong nobya. Anak, kumain ka muna, sabi ng kanyang ina, may dalang isang plato ng almusal. Kailangan mo ng lakas para mamaya. Salamat, ma, sagot ni Eli, kinuha ang plato kahit wala siyang ganang kumain. Maya-maya pa, pumasok si Bea sa kanyang kwarto, suot na ang kanyang bridesmaid gown na kulay ginto. Ang ngiti nito ay mas matamis pa sa pulot, ngunit ang mga mata nito ay hindi makatingin ng diretsyo kay Eliana. Good morning, bride-to-be. Ready ka na ba sa pinakamalaking araw ng buhay mo? Masayang bati ni Bea. Tiningnan siya ni Eliana mula ulo hanggang paa. Ang kaibigan niya. Ang kapatid niya sa ibang ina. Ang babaeng narinig niya ang halakhak sa kabilang linya. Ready na ako, Bea. Ikaw, ready ka na ba? Tila natigilan si Bea sa tanong. Ako? Siyempre. Excited na nga ako para sa iyo eh. Ngumiti si Eliana, isang ngiting malamig at puno ng kahulugan. Talaga? Akala ko kasi baka napagod ka kagabi. Nabalitaan ko, maganda daw ang view mula sa ikawalong palapag ng Grand Sequoia. Ang ngiti sa mukha ni Bea ay biglang naglaho. Namutla ito. Anong sinasabi mo? Nasa bahay lang ako kagabi. Tinulungan ko pa si tita sa mga souvenir. Ganoon ba? Sabi ni Eliana, itinoon ang pansin sa pagkain na hindi naman niya ginagalaw. Siguro nagkamali lang ako ng dinig. Hindi na muling nagsalita si Bea. Tahimik itong umupo sa isang tabi, abala sa pag-aayos ng kanyang buhok, ngunit kitang-kita ni Eliana ang panginginig ng mga kamay nito. Ang unang buto ng takot ay naitanim na. 9:00 ng umaga, tumawag si Marco. Ang boses nito sa telepono ay malambing at puno ng pananabik. "Dear future wife, kamusta ka? Hindi na ako makapaghintay na makita ka mamaya." "Okay lang ako," sagot ni Eli, ang boses niya ay kontrolado. "Medyo kinakabahan lang." "Huwag kang kabahan. This is the first day of the rest of our lives." "Yes, by the way, nakausap ko na si Leo. I took care of his business expansion. Wedding gift ko sa pamilya niyo." May pagmamalaki sa tono ni Marco. "I know," sabi ni Eli. "Napakabuti mo talaga, Marco. Siguradong matutuwa si Papa kapag nalaman niya ito. Naaalala mo ba yung pangako mo sa kanya? Napoprotektahan mo ang pamilya namin na parang sayo na rin?" Natahimik si Marco sa kabilang linya. "Naman. Pangako ay pangako." "Good," sabi ni Eli. "Because it will hold you to that promise." Mamaya, sa harap ng lahat. Medyo seryoso kayata ngayon, biro ni Marco. "Mahalaga lang talaga sa akin ang pamilya, Marco. Alam mo yan. Alam ko, yun I love. Kaya nga mahal na mahal kita. See you at the altar." "See you," sagot ni Eli at ibinaba ang tawag. Huminga siya ng malalim. Ang pagpapanggap ay nakakapagod, ngunit kailangan. Bawat salita, bawat kilos ay parte ng kanyang plano. Ilang sandali pa, isang itim na van ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang figura na nagpatigil sa lahat, si Don Ricardo de Leon, ang ama ni Marco. Isang lalaking may tindig na puno ng otoridad at mga matang tila kayang bilhin ang lahat. Pumasok ito sa loob ng bahay na parang pag-aari niya ito at nagtanong kung nasaan si Eliana. Itinuro siya ng kanyang ina sa kwarto. Pumasok ang matanda nang hindi man lang kumakatok. "Hisa," bati nito, ang boses ay magalang ngunit may diin. Tiningnan nito ang tiyan ni Eliana. "Malapit na." "Don Ricardo," magalang na sagot ni Eli. "Nandito lang ako para siguraduhin na ang lahat ay ayos," sabi ng matanda habang sinusuri ang buong silid. "This wedding is very important. Not just for Elvay's son, but for the future of our families." Ang pagsasanib ng De Leon at Serrano. "It sounds good. It is good for business."
Hindi na nagtago sa likod ng mga magagandang salita si Don Ricardo. Para sa kanya, ito ay isang transaksyon. I expect you to be a good wife to Marco, patuloy nito. Support him. Stand by him. Ang mga De Leon hindi sanay sa iskandalo. We protect our name at all costs. Do you understand? Tinitigan ni Eliana ang matanda, diretso sa mga mata. Ang takot na dati niyang nararamdaman sa presensya nito ay napalitan ng tapang. Naiintindihan ko po, Don Ricardo, sagot niya, may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko po na ang pangalan ng mga De Leon ay makikilala ng husto pagkatapos ng araw na ito. Sa paraang hinding-hindi nila malilimutan. Isang anino ng pagtataka ang dumaan sa mukha ni Don Ricardo, ngunit nawala rin ito agad. Tumango ito, kontento na sa narinig. Good. Pagkaalis ng matanda, huminga ng malalim si Eliana. Ngayon, mas buo ang kanyang loob. Hindi na lang si Marco at Bea ang kanyang kalaban. Ang buong pamilya De Leon. Kinuha niya ang maliit na memory card mula sa kanyang pitaka at ipinasok ito sa isang maliit na Bluetooth audio adapter, isang device na kasinlaki lang ng kanyang hinlalaki. Itinago niya ito sa pinakagitna ng kanyang baukwet, sa ilalim ng isang malaking puting rosas, na madali niyang maaabot. Ang kailangan lang niya ay ang mikropono. At ilang segundo. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babae doon ay nakasuot ng puting bestida, may belo at may hawak na bulaklak. Isang perpektong nobya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isa siyang mandirigma na papasok sa isang laban na sisiguraduhin niyang siya ang mananalo. Ang simbahan ng San Isidro Labrador ay napipinturahan ng puti at ginto. Ang bawat bintana ay mailaso, ang bawat upuan ay may bulaklak. Sa altar, isang malaking banner ang nag-aanunsyo, ang pag-iisang dibdib ni na Marco at Eliana. Ang kapaligiran ay puno ng masayang bulungan, mga flash ng kamera, at ang malambing na tugtog ng organ. Perpekto. Isang perpektong entablado para sa isang perpektong kasinungalingan. Sa labas, si Marco De Leon ay tumayo ng may pagmamalaki, suot ang kanyang mamahaling puting suit. Bawat bisitang dumarating ay kanyang binabati ng isang malawak na ngiti at isang mainit na yakap. Siya ang larawan ng isang mapagmahal na groom, ang pangarap ng bawat magulang para sa kanilang anak na babae. Swabe ka, bro, sabi ng kanyang best man, tinapik siya sa likod. Nakuha mo ang isa sa pinakamagandang arkitekto sa bansa. Buntis pa. Panalo ka talaga. Tumawa ng malakas si Marco. Sinabi ko sa'yo, di ba? Kapag alam ng isang lalaki kung ano ang gusto niya, kinukuha niya. Sa di kalayuan, si Bea ay nakatayo kasama ang iba pang abay, nagkukunwaring nag-aayos ng kanyang damit. Panaka-naka, sumusulyak siya kay Marco at kapag nagtama ang kanilang mga mata, isang lihim na ngiti ang namumuo sa kanyang mga labi. Sa isip niya, nagwagi siya. Natikman niya ang bawal na prutas at hindi nahuli. Hindi niya alam na ang bawat kilos niya ay tinitingnan mula sa malayo. Nasa loob ng bridal car si Eliana, tahimik na nakaupo. Ang kanyang makeup ay perpekto, ang kanyang mukha ay parang isang anghel. Ngunit ang kanyang mga mata, na nakatago sa ilalim ng belo, ay walang emosyon. Malamig. Nakapokus. Ang kanyang mga daliri ay nakabalot ng mahigpit sa bouquet, ramdam na ramdam ang maliit na device sa loob nito. Anak, handa ka na ba? Bulong ng kanyang ama sa tabi niya, ang boses nito ay puno ng pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumingon sa ama. Handa na po ako, pa. Higit pa sa handa. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, tila huminto ang mundo. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Mga bulungan ng paghanga ang maririnig. Napakaganda ni Eliana. Parang reyna. Bagay na bagay sila ni Marco. Naglakad siya ng dahan-dahan sa pasilyo, ang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi siya tumingin sa kaliwa o sa kanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao sa dulo ng altar, si Marco. Nagliwanag ang mukha ni Marco nang makita siya. Ang ngiti nito ay umabot hanggang sa kanyang mga mata, puno ng tagumpay. Inakala nitong ang seryosong mukha ni Eliana ay dahil lang sa kaba. You look amazing, bulong nito nang makarating si Eli sa tabi niya. Hindi sumagot si Eliana. Kinuha niya ang kanyang pwesto at humarap sa pari. Magandang umaga sa inyong lahat,
simula ni Padre Manuel, ang matandang pari na kaibigan ng pamilya Serrano. Tayo ay nagtipon-tipon ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Marco at Eliana. Isang araw kung saan ang pag-ibig ay nagwawagi, kung saan ang dalawang puso ay nagiging isa. Pinakinggan ni Eliana ang bawat salita tungkol sa pag-ibig, tiwala at katapatan. Bawat salita ay parang isang insulto. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling isang blankong canvas. Naghintay siya. Marco, ang iyong mga panata, sabi ng pari. Kinuha ni Marco ang mikropono, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Humarap siya kay Eliana. Eliana, aking mahal, simula niya, ang kanyang boses ay malambing at perpektong na ensayo. Mula sa unang araw na nakilala kita, alam ko nang ikaw ay espesyal. Dinala mo ang kapayapaan sa aking buhay. Dinala mo ang kagalakan. At ngayon, dinadala mo ang ating anak, ang simbolo ng ating kinabukasan. Ipinapangako ko, sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto, na mamahalin ka, poprotektahan, at magiging iyong katuwang sa lahat ng bagay. Ang puso ko, ang buhay ko, ang pangalan ko, lahat ng ito ay ibinibigay ko sa iyo, magpakailanman. Nagpalakpakan ang mga tao. May mga nagpahid ng luha. Si Bea, na nasa unahan, ay may munting ngiti sa kanyang mga labi, lihim na kinukunan ng video ang lahat sa kanyang telepono. Inabot ni Marco ang mikropono pabalik sa pari. Ngayon, si Eliana na. Lumingon sa kanya ang pari. Eliana, ang iyong mga panata. Ang buong simbahan ay tumahimik, nag-aabang. Hindi gumalaw si Eliana. 1 segundo. 2. 3. Ang katahimikan ay naging hindi komportable. Tumingin si Marco sa kanya, may pag-aalala. Pagkatapos, dahan-dahan, kinuha ni Eliana ang mikropono. Ngunit sa halip na magsalita, ang isa niyang kamay ay marahang pumasok sa gitna ng kanyang baukwet. Sa isang mabilis at halos hindi napapansing kilos, pinindot niya ang isang maliit na buton. Isang mahinang tikliki ang narinig mula sa mga speaker na sinundan ng 1 segundong katahimikan. At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa buong simbahan. Malinaw, malakas, at walang duda. Masyadong emosyonal si Eliana ngayon. Laging pamilya, pamilya, pamilya. Mabuti na lang at buntis siya, kung hindi, matagal ko nang tinapos ito. Ang kailangan ko ay ang pangalan ng Serrano, hindi ang mga problema nila. Ang boses ni Marco. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Ang masayang bulungan ay napalitan ng pagkabigla. Ang mga ngiti ay naglaho sa mga mukha ng mga bisita, napalitan ng pagkalito. At ang recording ay nagpatuloy. Isang halakhak ng babae. Grabe ka naman, Marco. She thinks this is love. Love, sagot ng boses ni Marco, puno ng pangutya. This is a transaction. Kapag kasal na kami, kontrolado ko na ang lahat. Ang kapatid niya, ang negosyo nila, pati ang tiwala ng matandang si Rafa. She's just key, beautiful, pregnant key. Mga impit na sigaw ang narinig mula sa mga upuan. Ano to? Boses ni Marco yan. Patayin niyo yan. Namutla si Marco na parang isang patay. Ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay biglang gumuho, napalitan ng purong takot. Sinubukan niyang agawin ang mikropono mula kay Eliana, ngunit isang hakbang lang ang nagawa niya bago siya pinigilan ng kanyang sariling ama, si Don Ricardo, na ngayon ay nakatayo at ang mukha'y kulay pula sa galit. Eliana, sigaw ni Padre Manuel, hindi makapaniwala. Ano nang ibig sabihin nito? Kalmado siyang humarap sa pari at sa lahat ng naroroon. Hayaan niyo pong matapos, Padre, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Para malaman ng lahat ang katotohanan. Ang recording ay nagpatuloy sa mga tunog ng halikan, tawanan, at ang malinaw na pag-uusap tungkol sa Project Aguila, isang e-shell corporation, at isang e-shipment. Nang matapos ang recording, ibinaba ni Eliana ang mikropono. Ang katahimikan ngayon ay mas mabigat, mas puno ng akusasyon. Humarap siya sa mga tao. Ang narinig ninyo, simula niya, ay ang nangyari kagabi sa silid 812 ng Grand Sequoia Hotel. Habang ako ay nasa bahay, nagdarasal para sa araw na ito, iyan ang ginagawa ng lalaking pakakasalan ko. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay nanginginig. Minak mo ako.
Sinabi mong wala akong kwenta kung hindi dahil sa anak na dala ko. Pinagtawanan mo ako kasama ng ibang babae. Ellie, hindi totoo yan. It's not what you think, desperadong sabi ni Marco. Hindi ko iniisip, Marco. Narinig ko. Narinig nating lahat, sagot niya. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling sa hanay ng mga abay, at tumuon sa isang figura na dahan-dahang gumagapang palabas, si Bea. At kung nagtatanong kayo kung sino ang babae, itinuro siya ni Eliana, ang kanyang daliri ay matatag na parang isang espada. Huwag na kayong maghanap pa. Kilalanin ninyo ang aking matalik na kaibigan, ang aking maid of honor at ang babaeng kasama ng groom ko kagabi. Sumabog ang simbahan. Mga sigawan. Isang tiyahin ni Eliana ang napahawak sa dibdib. Si Bea ay napasubsob sa kanyang upuan, tinatakpan ang mukha. Ngunit hindi pa tapos si Eliana. Dahan-dahan siyang bumaling kay Don Ricardo de Leon. Don Ricardo, sabi niya, ang boses ay puno ng yelo. Sabi ninyo, ayaw ninyo ng iskandalo. Napoprotektahan ninyo ang pangalan ninyo at all costs. Itinaas niya ang kanyang telepono. Sa tingin ko, mas dapat kayong mag-alala sa laman ng Project Aguila. Isang proyekto na gumagamit sa pangalan ng ninong ko at sa negosyo ng kapatid ko para sa technical smuggling at money laundering. Gusto niyo rin bang marinig ng lahat ang detalye niyan? Ang mukha ni Don Ricardo ay parang binuhusan ng kumukulong tubig. Napaurong ito na parang sinuntok. Sa unang pagkakataon sa buhay nito, natalo ito. At sa harap ng daan-daang tao. Dahan-dahang hinubad ni Eliana ang kanyang belo. Inangat niya ang kanyang mukha, puno ng dignidad. Pumunta ako rito para magpakasal sa isang lalaking akala ko'y mahal ako. Pero sa halip, nalaman ko ang katotohanan sa tamang panahon. Kinuha niya ang engagement ring mula sa kanyang daliri. Isang diamanteng kumikinang. Isang simbolo ng pekeng pangako. Binitawan niya ito. Ang singsing ay gumulong sa marmol na sahig at huminto sa paanan ni Marco. Hindi ako iiyak ngayon. Hindi ako tatakbo, deklara niya. Aalis ako sa lugar na ito na taas noo at palalakihin ko ang anak ko sa kapayapaan. Mag-isa. Humarap siya sa chore. Maaari na kayong kumanta. Ngunit hindi para sa isang kasal. Kumanta kayo para sa kalayaan. At sa huling pagkakataon, naglakad siya sa pasilyo. Ngunit ngayon papalabas. Ang kanyang bestida ay humahawi na parang baluti ng isang reyna. Nang makarating siya sa gitna, isang tao ang pumalakpak. Sinundan ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang buong simbahan, maliban sa pamilya de Leon, ay nagpalakpakan. Mga palakpak na puno ng paghanga at suporta. Sa paglabas niya sa pinto ng simbahan, sinalubong siya ng sikat ng araw. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. At sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, ngumiti si Eliana. Isang tunay na ngiti. Ang eksena sa labas ng simbahan ay purong kaguluhan. Ang mga bisitang hindi nakapasok ay nagtatanong kung ano ang nangyari. Ang mga nakasaksi ay nagmamadaling ikwento ang bawat detalye sa kanilang mga telepono. Ang perpektong kasal ay naging isang viral na iskandalo sa loob lamang ng ilang minuto. Pero si Eliana ay hindi na lumingon pa. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang, ang mukha ng kanyang ama ay pinaghalong gulat at pagmamalaki, habang ang kanyang ina ay umiiyak habang yakap-yakap siya. Tama ang ginawa mo, anak, sabi ng kanyang ama, ang boses ay nanginginig. Umuwi na tayo. Sa loob ng simbahan, ang pamilyang De Leon ay naiwang nakatayo sa gitna ng kahihiyan. Si Don Ricardo ay sumisigaw sa kanyang mga tauhan na kontrolin ang sitwasyon, ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay nakawala na. Hinarap niya ang anak. Tanga! Bobo, sigaw niya kay Marco, sabay sampal dito ng malakas. Sinira mo ang lahat. Ang pangalan natin. Ang negosyo. Si Marco ay tulala pa rin, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap, gumuho ang kanyang mundo. Samantala, mabilis na kumilos si Tito Rafa. Mula sa kanyang opisina, kung saan pinapanood niya ang live feed mula sa isang kamera na palihim niyang ipinalagay, nagsimula na siyang tumawag. Ang unang tawag ay sa kanyang mga abogado. I-freeze niyo ang lahat ng assets na may koneksyon sa De Leon Holdings.
Gamitin niyo ang Project Aguila bilang ebidensya. I-file niyo ang kaso. Ngayon na. Ang pangalawang tawag ay sa Board of Directors ng kanyang investment firm. Ang pangatlo ay sa isang kaibigan sa Bureau of Customs. Ang makina ng hustisya, na pinapatakbo ng galit ng isang taong pinagtaksilan, ay nagsimula ng umandar. Pagdating ni Eliana sa bahay, ang unang hinanap niya ay si Leo. Nakita niya itong nakaupo sa sala, ang telepono ay nasa kamay, ang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. At totoo ba? Yung mga video. Yung sinabi mo, di. Umupo si Eliana sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. Leo, makinig ka sa akin. Kalmado niyang ipinaliwanag ang lahat. Hindi lang ang panloloko, kundi ang mas malaking bitag na inihanda ni Marco para sa kanya. Ipinaliwanag niya kung paanong ang itulong na ibinigay sa kanya ay isang paraan para gawin siyang kriminal. Unti-unting nagbago ang mukha ni Leo mula sa pagkalito patungo sa galit at pagkatapos ay sa purong takot. Ibig sabihin ginamit niya ako. Ginamit niya tayong lahat, sagot ni Eli. Pero hindi ko hahayaang masira ang buhay mo dahil sa kanya. Nakausap ko na si Tito Rafa. Tutulungan kanyang ayusin ito. Ang mahalaga, natuto ka sa leksyon na ito. Niyakap ni Leo ang kanyang ate, ang balikat nito'y nanginginig sa pag-iyak. Sorry, ate. Kung hindi dahil sa akin. Etete, sabi ni Eliana, hinahaplos ang likod nito. Walang may kasalanan sa'yo. Ang nag-iisang may kasalanan ay ang taong nagtiwala tayo ng buo. Ngayon, lalaban tayo. Bilang isang pamilya. Nang gabing iyon, ang pamilyang Serrano ay nagtipon sa sala. Walang Vivi, walang ingay. Tanging ang kanilang mga presensya. Ang ama ni Eliana, na dating hanga kay Marco, ay tahimik lang na nakatingin sa kawalan. Ang kanyang ina ay hindi tumigil sa paghaplos sa kanyang likod. At si Leo ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ang kasal na naudlot ay hindi sumira sa kanila. Sa halip, pinagbuklod sila nito ng mas matibay. Kinabukasan, lumabas ang mga balita. Mga headline sa dyaryo, mga segment sa Z, at libo-libong posts online. Nobya, ibinulgar ang lihim ng groom sa altar. De Leon Holdings, iniimbestigahan sa smuggling. Ang pangalan ni Eliana Serrano ay nasa lahat ng dako. Ngunit hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang bayani. Nakatanggap siya ng isang text mula kay Tito Rafa, "The first domino has fallen." They're panicking. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Eliana. Ito pa lang ang simula. Lumipas ang 2 buwan. Ang alikabok ng iskandalo ay unti-unti nang humupa, ngunit ang epekto nito ay nananatili. Ang De Leon Holdings ay nasa gitna ng isang malaking legal na laban. Maraming assets ang na-freeze. Si Don Ricardo ay nagkakasakit dahil sa stress. Si Marco, pagkatapos subukang tumawag at mag-text ng ilang linggo, ay bigla na lang naglaho na parang bula. Si Bea naman, ayon sa balita, ay umalis ng bansa, dala ang kahihiyan. Ngunit sa bahay ng mga Serrano, isang bagong buhay ang nagsisimula. Isang maulan na gabi ng Setyembre, isinilang ni Eliana ang isang malusog at magandang sanggol na babae. Habang hawak niya ito sa kanyang mga bisig sa unang pagkakataon, ang lahat ng sakit at galit ng nakaraan ay tila naglaho, napalitan ng isang pag-ibig na puro at walang kapantay. Pinangalanan niya itong Liwayway. Dahil siya ang aking bagong umaga, sabi niya sa kanyang pamilya, habang pinagmamasdan ang munting mukha ng kanyang anak. Ang pagdating ni Liwayway ay nagdala ng bagong pag-asa sa kanilang tahanan. Ang kanyang ama ay natutong magtimpla ng gatas. Ang kanyang ina ay kumakanta ng mga oyay. At si Leo, na ngayon ay mas maingat at mas responsable na, ang laging tagaheke ng duyan. Isang araw, habang abala si Eliana sa pag-aalaga kay Liwayway, dumating si Tito Rafa. May dala itong isang folder ng mga dokumento. Eli, sabi nito, umupo sa tabi niya. May magandang balita ako. Dahil sa testimonya mo at sa mga ebidensyang nakuha natin, pumayag ang mga De Leon sa isang settlement. Isang malaking halaga, para maiwasan ang mas malaking kaso at posibleng pagkakakulong. Tiningnan ni Eliana ang kanyang ninong. Hindi ko kailangan ng pera nila, Tito. Alam ko, umiti si Tito Rafa. Kaya hindi ito para sa'yo. Ito ay para sa kanila. Ipinakita niya ang mga dokumento.
Isang plano para itatag ang Tili Weiwei Foundation. Isang pundasyon, paliwanag ni Tito Rafa, na magbibigay ng libreng legal assistance at temporary shelter para sa mga babae at mga batang biktima ng pang-aabuso at panloloko. Lalo na sa mga kasong tulad ng sayo, kung saan ginagamit ang pagbubuntis para mamanipula sila. Gagamitin natin ang pera ng mga delyon para tulungan ang mga taong sinira ng mga katulad nila. Napatingin si Eliana sa kanyang natutulog na anak at pagkatapos ay sa mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit ngayon, ito ay luha ng pasasalamat. Ang kanyang pinagdaanan ay magkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Gawin po natin, Tito, sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Ginamit ni Eliana ang kanyang kaalaman sa arkitektura para idisenyo ang magiging shelter, isang lugar na hindi lang ligtas, kundi nagbibigay din ng pakiramdam ng pag-asa at dignidad. Si Tito Rafa ang nangasiwa sa legal at financial na aspeto. Si Leo, gamit ang kanyang maliit na negosyo, ang naging supplier ng mga materyales. Ang buong pamilya Serrano ay nagtulong-tulong. Pagkalipas ng ilang buwan, opisyal nang binuksan ang Li Weiwei Foundation. Isang maliit na gusali, ngunit puno ng puso. Isang hapon, habang nasa opisina si Eliana, may pumasok na isang babae, karga ang maliit nitong anak. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pagod, isang refleksyon ng sarili ni Eliana ilang buwan na ang nakalipas. Nandito po ako, sabi ng babae, nanginginig ang boses, kasi sabi nila, dito daw may pag-asa. Ngumiti si Eliana. Tumayo siya at sinalubong ang babae. Tama ang narinig mo. Halika, umupo ka. Magkape muna tayo. Habang pinakikinggan niya ang kwento ng babae, hawak ang kamay nito, naintindihan ni Eliana ang lahat. Ang pag-ibig na nawala, ang kasal na nasira, lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Isang masakit na daan patungo sa kanyang tunay na misyon. Ang pundasyon ng pag-asa ay naitayo na. 5 taon ang lumipas. Ang Li Weiwei Foundation ay hindi na isang maliit na gusali lamang. Isa na itong kilalang institusyon, isang kanlungan para sa daan-daang kababaihan sa buong bansa. Si Eliana Serrano, na dating kilala bilang ang nobyang nag-walk out, ay kilala na ngayon bilang ina ng Li Weiwei. Isa siyang respetadong boses sa larangan ng women's rights, isang arkitekto na hindi lang nagtatayo ng mga gusali, kundi nagtatayo rin ng mga nasirang buhay. Isang hapon, nakatayo siya sa entablado ng isang universidad, kaharap ang libo-libong estudyante. Ang kanyang suot ay isang simpleng asul na damit. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Madalas akong tanungin kung nagsisisi ba ako sa nangyari, sabi niya sa mikropono. Kung pinagsisisihan ko ba na hindi natuloy ang aking kasal? Ang sagot ko ay palaging hindi. Nagpatuloy siya. Dahil ang pag-alis sa isang bagay na nakakasakit sa iyo ay hindi isang kabiguan. Ito ay isang tagumpay. Ang pagpili sa iyong sarili, sa iyong kapayapaan, sa iyong dignidad, iyan ang pinakatotoong panata ng pag-ibig na maibibigay mo. Nagpalakpakan ang mga estudyante. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinagkaguluhan siya. Mga selfie, mga yakap, mga pasasalamat. Sa gitna ng lahat, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Si Kamsi, ang nakababatang kapatid ni Marco, na ngayon ay isa ng abogada. Ate Eli, sabi ni Kamsi, may ngiti sa mga labi. You were amazing. Kamsi, umiti pabalik si Eliana. Kamusta ka na? Ayos lang. Lumalaban, sagot nito. Si kuya nasa probinsya. Sinusubukang bumangon. Malayo sa dating siya. Siguro, iyon ang paraan niya ng pagbabayad puri. Tumango si Eliana. Wala nang galit sa kanyang puso para kay Marco. Tanging awa na lang. Sana mahanap niya ang kapayapaan niya. Sa kabilang dako ng Maynila, sa isang maliit at madilim na bar, isang lalaki ang nakaupo mag-isa sa isang sulok. Si Marco de Leon. Mas payat, may balbas, at ang mga mata ay laging malungkot. Pinapanood niya sa kanyang lumang telepono ang live stream ng talumpati ni Eliana. Nakita niya ang lakas nito, ang liwanag na bumabalot dito. Ang lahat ng nawala sa kanya. Isang babae ang lumapit sa kanya, isang estranghero. Excuse me, ikaw ba yung lalaki sa viral wedding video dati? Yung sa room 812? Hindi sumagot si Marco.
Tumayo lang siya, nag-iwan ng bayad sa mesa at lumabas. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala, isang kwento ng kahihiyan na habang buhay niyang dadalhin. Pag-uwi ni Eliana sa bahay, sinalubong siya ng isang masiglang sigaw. Mommy! Isang 5 taong gulang na batang babae na may mga matang kumikinang ang tumakbo at yumakap sa kanyang mga binti. Si Li Weiwei. Hello, July love, sabi ni Eliana, binuhat ang anak. How was school? We painted today. Painted you, mommy. You were wearing a crown. Tumawa si Eliana. Sa bahay na ito, siya ay hindi isang public figure o isang advocate. Siya ay mommy lang. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya si Li Weiwei, kinantahan niya ito ng oyay. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. Mommy, bulong ng bata bago tuluyang makatulog, what does Li Weiwei mean again? Ngumiti si Eliana. It means down, in my love. The beautiful light after the long, dark night. Tumingin siya sa bintana, sa mga bituin sa kalangitan. Naalala niya ang gabing iyon sa Grand Sequoia Hotel, ang sakit, ang takot. Akala niya, iyon na ang katapusan. Hindi niya alam na iyon pala ang simula. Ang biyayang hindi niya inaasahan ay hindi ang pag-ibig mula sa isang prinsipe o ang isang marangyang buhay. Ang tunay na biyaya ay ang lakas na natuklasan niya sa kanyang sarili sa pinakamadilim na oras, at ang munting liwanag na ngayon ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang kanyang Li Weiwei. Ang kanyang bagong umaga. Lumipas ang 5 taon na parang isang panaginip para kay Eliana. Ang dating anino ng sakit ay napalitan na ng liwanag na dala ng bawat umaga kasama si Li Weiwei. Ang Li Weiwei Foundation, na nagsimula sa isang maliit na opisina, ay isa ng matibay na institusyon, isang parola ng pag-asa para sa mga kababaihang nawalan ng landas. Sa edad na 33, si Eliana ay nasa tugatog ng kanyang buhay. Hindi lang siya isang ina o isang arkitekto, isa siyang tinig. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga meeting, pagbisita sa mga shelter, at paminsan-minsang talumpati. Ngunit ang pinakapaborito niyang parte ng araw ay ang pagsundo kay Li Weiwei sa eskwelahan. Mommy, we learned about gravity today, masiglang kwento ng 6 na taong gulang na si Li Weiwei habang naglalakad sila pa uwi, hawak ang kamay ng ina. Teacher said what goes up must come down. Ngumiti si Eliana. That's right, my love. But sometimes, when you fall, you learn how to go even higher. Iyon ang naging pilosopiya niya sa buhay. Ang kanyang pagbagsak ang nagturo sa kanya kung paano lumipad. Sa mga nakalipas na taon, naging mahalagang bahagi ng Li Weiwei Foundation si Attorney David Reyes. Isang matalino at dedikadong human rights lawyer, si David ang ligal na sandata ng pundasyon. Gwapo, may malumanay na ngiti at mga matang puno ng prinsipyo. Higit sa lahat, siya ang taong nakakaintindi sa katahimikan ni Eliana. May problema ba, Eli? Tanong ni David isang hapon habang sabay silang nagkakape sa opisina ng pundasyon. Napansin niyang kanina pa malalim ang iniisip ni Eliana habang nakatingin sa mga financial report. Umiling si Eliana. Wala naman. Iniisip ko lang ang bilis ng lahat. Parang kailan lang, pangarap lang natin to, ngayon, kailangan na nating mag-expand ulit. That's a good problem to have, sabi ni David, ang kanyang boses ay kalmado at nakakapanatag. It means we're doing something right. It means you're doing something right. May kakaibang init sa paraan ng pagtingin ni David sa kanya. Isang pagtingin na puno ng respeto at, marahil, higit pa doon. Alam ni Eliana na may pagtingin sa kanya ang binata, ngunit kapwa sila maingat. Ang puso ni Eliana, bagamat magaling na, ay may mga bakas pa rin ang nakaraan. We make a good team, sabi na lang ni Eliana, ngumiti. The best, sagot ni David. Ang kanilang usapan ay natigil nang pumasok ang kanilang assistant, si Clara, may dalang isang kopya ng pahayagan. Ma'am Eli, Sir David, baka gusto niyong basahin to, sabi ni Clara, ang mukha ay bakas ang pag-aalala. Kinuha ni David ang dyaryo. Isang maliit na artikulo sa business section, nakasiksik sa isang sulok, ngunit ang headline ay tila isang patalim, charity or FIDE. Questions arise over Li Weiwei Foundation's funding. Ang artikulo, na isinulat ng isang hindi kilalang reporter, ay nagtatanong tungkol sa pinagmulan ng bigla ang yaman ng pundasyon.
Lihim nitong binanggit ang isang malaking settlement mula sa isang kilalang pamilya ng real estate at nagpapahiwatig na baka ang pundasyon ay isa lamang paraan ng tax evasion o reputation laundering. Wala itong direktang akusasyon, ngunit ang mga tanong ay nakatanim na parang lason. Walang kwenta, sabi ni David, lukot ang noo. Anonymous sources. Halatang may naninira lang. Ngunit si Eliana ay napatitig sa pangalan ng pamilyang binanggit, De Leon. 5 taon na silang tahimik. 5 taon na siyang hindi nakakarinig ng kahit ano tungkol sa kanila. David, sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Sino sa tingin mo ang may gawa nito? Tiningnan siya ni David. Hindi ko alam. Pero kung sino man sila, nagkamali sila ng kinalaban. Hindi kumibo si Eliana, ngunit sa kanyang dibdib, isang pamilyar na kaba ang nagsimulang gumapang. Ang pakiramdam na ang isang mahaba at madilim na gabi ay nagbabadyang bumalik. Sa isang maalikabok na construction site sa malayong probinsya ng Laguna, isang lalaki ang nagbubuhat ng mga sako ng semento. Ang kanyang balat ay sunog sa araw, ang kanyang mga braso ay puno ng ugat at kalyo. Ang kanyang mukha, na dati makinis at laging nakangiti sa mga billboard, ay ngayon may magaspang na balbas at mga linyang dala ng pagod at pagsisisi. Kilala siya roon bilang Miguel. Isang tahimik na trabahador na laging unang dumarating at huling umaalis. Walang nakakaalam na si Miguel ay si Marco De Leon. Pagkatapos ng iskandalo, halos masiraan siya ng bait. Inubos niya ang natitirang pera niya sa alak at sugal. Ngunit isang araw, habang nakatingin sa salamin, nakita niya ang mukha ng isang halimaw. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Itinakwil niya ang kanyang pangalan, ang kanyang ama, at ang lahat ng koneksyon sa dati niyang buhay. Naglakbay siya ng walang patutunguhan, hanggang sa mapadpad siya sa lugar na iyon, kung saan ang tanging halaga ng isang tao, ay kung gaano karaming trabaho ang kaya niyang gawin. Ang pisikal na pagod ang naging penitensya niya. Ang bawat patak ng pawis ay isang paraan para linisin ang dumi ng kanyang nakaraan. Hindi siya humihingi ng tawad dahil alam niyang wala siyang karapatan. Ang tanging magagawa niya ay subukang maging isang taong mas mabuti kaysa sa dati. Isang araw, nagkaroon ng malaking problema sa site. Ang supplier ng graba at buhangin ay biglang nag-back out. Ang buong proyekto ay nanganganib na maantala. Ang kanilang foreman ay halos magwala sa pag-aalala. Wala na tayong mahahanap na kapalit sa ganito kaikling panahon, sigaw nito. Lumapit si Marco o Miguel. May kilala po ako, sir, sabi niya sa mahinang boses. Maliit na kumpanya lang pero maganda ang kalidad at mabilis mag-deliver. Serrano Supplies. Naalala niya ang negosyo ni Leo. Sa mga unang taon ng kanyang pagtatago, palihim niyang sinusubaybayan ang pag-unlad nito online. Nakita niya kung paano ito lumago mula sa isang maliit na tindahan tungo sa isang respetadong supplier sa industriya. Serrano, tanong ng foreman. Parang pamilyar yan. Sige, tawagan mo. Sabihin mo, emergency. Sa nanginginig na mga kamay, tinawagan ni Marco ang numero ng kumpanya gamit ang luma niyang telepono. Ginamit niya ang pangalang Miguel. Kinausap siya ng isang sales agent. Pagkatapos ng ilang minuto, sinabi nitong ang may-ari mismo, si Elio Serrano, ang pupunta para tingnan ang site. Naramdaman ni Marco na parang hihimatayin siya. Gusto niyang tumakbo, magtago. Ngunit naintindihan niyang ito ay isang pagsubok. Isang paraan ng tadhana para harapin niya, kahit kaunti, ang mga anino ng kanyang kahapon. Pagdating ng isang pick-up truck, bumaba mula rito si Leo Serrano. Hindi na siya ang batang inosente at puno ng pangarap. Isa na siyang negosyanteng may kumpiyansa, matikas ang tindig. Sino si Miguel? Tanong ni Leo. Itinuro ng foreman si Marco. Lumapit si Leo, sinusuri ang lugar. Ano nang kailangan nyo? Nakatungo si Marco, suot ang isang lumang sombrero para itago ang kanyang mukha. Graba at buhangin po, sir. Rush po sana. Napatigil si Leo. Tinitigan niyang mabuti ang lalaking nasa harap niya. Ang pamilyar na hugis ng panga. Ang boses, kahit magaspang, ay may bakas na nakaraan. Teka, sabi ni Leo, dahan-dahan. Magkakilala ba tayo? Dahan-dahang inangat ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanilang mga mata ay nagtama.
Ang kumpiyansa sa mukha ni Leo ay biglang naglaho, napalitan ng gulat, pagkalito, at isang alon ng galit na matagal na niyang ibinaon. Marco, bulong niya, hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo dito? Ang anino ng kahapon ay hindi na isang anino lamang. Ito ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan, totoo at humihinga. At hindi alam ni Leo kung ano ang gagawin dito. Habang si Leo ay nakikipagtutuo sa multo ng nakaraan sa Laguna, sa Maynila, ang pagsalakay sa Liwayway Foundation ay lumalala. Ang maliit na artikulo ay naging simula lamang. Sinundan ito ng isang serye ng mga posts mula sa mga anonymous na social media influencers na nagkakalat ng lason. Saan nga ba talaga galing ang milyon-milyong pondo ng Liwayway? #AskLiwayway. Totoo bang ang shelter nila ay front lang para sa mga illegal na transaksyon? Just asking. Ang mga paratang ay walang basehan, ngunit sa mundo ng social media, ang katotohanan ay madalas na natatalo ng paulit-ulit na kasinungalingan. Nagsimulang mag-alinlangan ang publiko. This is a coordinated attack, sabi ni David, ang kanyang mesa ay puno ng mga printout ng mga posts at artikulo. Hindi ito nagkataon lang. May nagpupondo sa kanila. May nag-orkestra sa likod nito. Naramdaman ni Eliana ang bigat ng sitwasyon. Ang mga tawag mula sa mga donor ay nagsimulang dumating. Una, ang mga maliliit na kumpanya, nagtatanong at nag-aalala. Pagkatapos, ang mga mas malalaking korporasyon. Eliana, sabi ng isang matandang sa telepono, isang matagal ng supporter ng pundasyon. We value our partnership, but our board is concerned about these allegations. We have to temporarily suspend our funding until your name is cleared. Isa-isang bumagsak ang mga haligi ng kanilang suporta. Ang perang ginagamit nila para sa pagkain ng mga bata sa shelter, sa sweldo ng mga social worker, sa mga legal na kaso, lahat ay nanganganib na mawala. Ang pinakamasakit ay ang epekto nito sa mga babaeng tinutulungan nila. Isang araw, dinalaw ni Eliana ang shelter. Dati ang lugar ay puno ng pag-asa. Ngayon, ang hangin ay puno ng takot. Ma'am Eli, lumapit sa kanya ang isang batang ina, si Maricel. Totoo po ba yung mga sinasabi nila? Naisasara na daw po kayo? Saan na po kami pupunta? Niyakap ni Eliana si Maricel. Hindi totoo yan, sabi niya, kahit sa puso niya, hindi siya sigurado. Lalaban tayo. Hindi ko kayo pababayaan. Gabi-gabi, si Eliana at David ay nagpupuyat sa opisina. Hinahanap nila ang pinagmulan ng mga atake. Lahat ng mga account na ito, mga bago, sabi ni David, habang tinuturo ang isang network map sa kanyang screen. Pero lahat sila may koneksyon sa isang IT firm na kilalang demolition expert. At ang IT firm na yan may iisang malaking kliyente nitong mga nakaraang buwan. Tumingin siya kay Eliana, ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Hindi na kailangang sabihin ni David ang pangalan. Alam na ni Eliana. Don Ricardo de Leon. Hindi niya kayang atakihin si Eliana ng direkta, kaya ang pundasyon nito, ang legasya nito, ang kanyang pinupuntirya. Kinukuha nito ang bagay na pinakamahalaga kay Eliana, bukod kay Liwayway. We can sue them for libel, sabi ni David, ang kanyang panga ay matigas sa galit. Pero abutin ng taon ang kaso. By that time, baka wala na ang pundasyon. So what do we do? Tanong ni Eliana, ang boses ay pagod. We fight back with the truth, sabi ni David. We'll hold a press conference. Ipakita natin ang lahat ng financial records. Maging transparent tayo. Pero paano kung hindi sapat yon? It has to be, sabi ni David, hinawakan ang kamay ni Eliana. Ellie, look at me. You built this from nothing. You faced them before, and you won. You can do it again. Tumango si Eliana, kumukuha ng lakas mula sa determinasyon ni David. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang iba ang laban na ito. Noon, ang kalaban niya ay kasinungalingan na kaya niyang patunayan. Ngayon, ang kalaban niya ay isang multo, isang malisyosong bulong na sumisira sa tiwala ng mga tao. At sa laban na ito, ang katotohanan ay maaaring hindi sapat. Sa Laguna, ang tensyon sa pagitan ni Leo at Marco ay halos nahihipo. Pagkatapos ng unang pagkabigla, pinilit ni Leo na maging propesyonal. Kung kailangan niyo ng materyales, ipadala niyo na lang ang listahan sa opisina,
sabi ni Leo, ang kanyang boses ay malamig at formal. Ang ahente ko na ang makikipag-usap sa inyo. Leo, sandali, pigil ni Marco. Mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan, matigas na sagot ni Leo, handa nang tumalikod. Tungkol sa ate mo, sabi ni Marco at sa isang iglap, natigil si Leo. Alam ko ang nangyayari sa pundasyon. Nababasa ko. Humarap si Leo, ang mga matay nag-aapoy. At ano ngayon? Masaya ka na? Matapos mong sirain ang buhay niya, ngayon naman, pinapanood mo siyang bumagsak ulit. Umiling si Marco, ang sakit ay baka sa kanyang mukha. Hindi. Gusto kong tumulong. Tumawa si Leo ng mapakla. Tumulong? Ikaw? Baka nakakalimutan mo, ikaw ang dahilan kung bakit kailangan niya ng pundasyon in the first place. Ang huling tulong mo sa akin ay muntik na akong ipakulong. Alam ko, sabi ni Marco, tinanggap ang bawat salita na parang isang sampal. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Pero iba na ngayon, Leo. Ang ama ko ang nasa likod ng mga atake. So, anong pakialam namin? Alam ko kung paano siya mag-isip, paliwanag ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkaapurahan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikitang nasisira ang lahat ng pinaghirapan ni Ellie. Ang mga legal na paraan, ang press conference hindi yan tatalab sa kanya. Gagamitin niya yan para lalo kayong pagmukhaing guilty. At ano nang gusto mong gawin ko? Maniwala sa'yo. Hindi, sabi ni Marco. Ang gusto ko, pakinggan mo ako. Sa sumunod na 10 minuto, ipinaliwanag ni Marco ang posibleng estratehiya ng kanyang ama. Kung paano nito ginagamit ang mga dummy corporations para pondohan ang e-key firm. Kung sino ang mga posibleng politiko at media personalities na nasa payroll nito. Impormasyon na tanging isang taong galing sa loob ng mundo ng mga dilyon ang makakaalam. Paano mo nalaman lahat to? Tanong ni Leo, naguguluhan. May mga tao pa rin akong nakakausap na may utang na loob sa akin. Mga taong ayaw na rin sa ginagawa ng ama ko, sagot ni Marco. Leo, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. O patawarin ako ni Ellie. Ang hinihiling ko lang, gamitin niyo ang impormasyong ito. Ibigay mo kay Attorney Reyes. Huwag mong sabihin na galing sa akin. Sabihin mo galing sa isang anonymous source. Gawin mo to para sa ate mo. Natahimik si Leo. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Marco. Hindi ito ang aroganteng prinsipe na kilala niya noon. Isa itong lalaking wasak, ngunit sa pagkasirang iyon, may lumabas na katapatan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ingay ng construction site. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Leo sa wakas. Tumingin si Marco sa malayo, sa abot tanaw. Dahil may isang bagay akong natutunan sa 5 taon na pagtatago, Leo. Ang paghingi ng tawad ay walang kwenta kung wala kang gagawin para itama ang mga mali mo. Ito na siguro ang simula ng pagtatama ko. Kinuha ni Leo ang kanyang telepono. I-text mo sa akin lahat ng detalye, sabi niya, hindi pa rin tumitingin kay Marco. Pangalan. Kumpanya. Numero. Lahat. Tumango si Marco, ang puso ay puno ng munting pasasalamat. Pagkatapos nito, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay matigas pa rin, huwag ka nang magpapakita sa akin. O sa pamilya ko. Malinaw. Malinaw, sagot ni Marco, tinanggap ang kondisyon. Nang gabing iyon, habang si Eliana at David ay naghahanda para sa isang press conference na alam nilang maaaring hindi gumana, nakatanggap si David ng isang email mula kay Leo. Subject, Anonymous Tip for Liweiwei Foundation. Binuksan ito ni David. Sa loob, naroon ang isang listahan ng mga pangalan, mga kumpanya, at mga bank account number. Isang kumpletong blueprint ng operasyon ni Don Ricardo. Napatayo si David, hindi makapaniwala. Ellie, halika. Tingnan mo to. Lumapit si Eliana. Habang binabasa nila ang email, unti-unting nabuo ang isang plano sa kanilang mga isip. Isang plano na hindi na depensiba. Isang plano para sa isang kontra-atake. Saan galing to? Tanong ni Eliana. Sabi ni Leo, isang anonymous source, sagot ni David, ang isip ay nagtataka. Pero kung sino man siya, kabisado niya ang kalaban. Hindi alam ni Eliana kung bakit, ngunit sa pagbabasa ng mga detalye, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip.
Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon. Marco. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Impossible. Bakit? Kahit sino pa siya, sabi ni Eliana, ang kanyang mga mata ay muling nag-aapoy sa determinasyon. Gagamitin natin ito. Binaligtad niya ang laro. Ngayon tayo naman ang sasalakay. Sa tulong ng impormasyong galing sa anonymous source, ang diskarte ni na Eliana at David ay ganap na nagbago. Ang planong press conference para magpaliwanag ay kinansela. Sa halip, nagpatawag sila ng isang exclusive interview sa iisang respetadong mamamahayag, si Jessica Soto, na kilala sa kanyang integridad at matapang na pag-uulat. Ang entablado ay simple, isang mesa sa loob ng library ng Liwayway Foundation. Walang media circus, tanging isang kamera, si Jessica at si Eliana. El Serrano, simula ni Jessica, sa mga nakaraang linggo, ang inyong pundasyon ay binabato ng matitinding alegasyon. Ano ang inyong sagot? Kalmadong huminga si Eliana. Ang sagot ko po, Gina Soto, ay hindi isang pagtatanggol, kundi isang tanong din, sino ang nasa likod nito at bakit? Sa sumunod na 30 minuto, hindi lang pinabulaanan ni Eliana ang mga akusasyon. Gamit ang mga dokumento at ebidensyang ibinigay ni Marco, isa-isa niyang inilatag ang buong network ng paninira. Pinangalanan niya ang ET firm. Ipinakita niya ang koneksyon nito sa mga dummy corporations. At bagamat hindi niya direktang binanggit ang pangalan ni Don Ricardo, nag-iwan siya ng mga pahiwatig na hindi maitatanggi ng sinumang manonood. Ang Liwayway Foundation ay binuo para tulungan ang mga biktima ng panloloko at pang-aabuso, sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Ang mga ataking ito ay hindi lang laban sa akin. Ito ay atake laban sa bawat babae at bata na sumisilong sa amin. Ito ay isang pagtatangka na patahimikin ang mga boses na minsan nang sinubukang durugin. Ang interview ay sumabog online. Ang publiko na dati nag-aalinlangan ay ngayon buo na ang suporta kay Eliana. Ang hashtag na #AskLiwayway ay napalitan ng #StandWithEliana at #Sino ang nasa likod nito. Ngunit may isang taong hindi pa tapos sa laban. Kinabukasan, habang nasa opisina, nakatanggap ng tawag si Eliana. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Eliana. Ang boses na iyon, malamig, makapangyarihan, at puno ng galit, ay hindi niya maaaring makalimutan. Si Don Ricardo de Leon. Akala mo ba tapos na, sabi ng matanda. You can't beat me. I will burn your foundation to the ground, even if it's the last thing to duty. Why are you doing this? Kalmadong tanong ni Eliana. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Ang anak ko. Ang pangalan ko. You started this war, and it will finish it, T. You started this war 5 years ago, Don Ricardo. When you and your son tried to destroy Ilve family. I'm just finishing it, sagot ni Eliana, at ibinaba ang tawag. Ngunit ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan sa kanya ng kaba. Alam niyang hindi magpapatalo ang matanda. Anong susunod nitong gagawin? Kinagabihan, habang pauwi, napansin ni David na may isang itim na kotse na sumusunod sa kanila. Mabilis niyang iniiba ang ruta, ngunit nakasunod pa rin ito. Ellie, hold on, sabi ni David, ang kanyang boses ay seryoso. Ang simpleng paninira ay nauwi na sa direktang pananakot. Nakarating sila ng ligtas sa bahay ni Eliana, ngunit ang mensahe ay malinaw. Sa loob ng bahay, naghihintay si Leo. Ate, sabi nito, hindi mapakali. Kailangan nating mag-usap. Doon, inamin ni Leo ang lahat. Na si Marco ang source ng impormasyon. Na nagkita sila. Na iba na si Marco ngayon. Natigilan si Eliana. Ang hinala niya ay totoo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil alam kong magagalit ka. Dahil natatakot ako, ate. Natatakot ako para sa'yo. Si David, na nakikinig sa usapan, ay umiling. Hindi ka panipaniwala. This could be another one of the tricks, Ellie. Baka ginagamit lang niya si Leo para makuha ulit ang tiwala natin. Hindi, David, sabi ni Leo. Nakita ko siya. Naramdaman ko. Nagbago na siya. Ang mga taong tulad niya, hindi nagbabago, giit ni David, ang kanyang pagiging abogado ay nangingibabaw. Tama na, sigaw ni Eliana at natahimik ang dalawa.
Nahaharap siya ngayon sa isang pagpili na mas mahirap pa kaysa dati. Ang lalaking sumira sa kanya ay ang siya ring nagbigay ng sandata para ipagtanggol ang sarili. Ang lalaking nag-aalok sa kanya ng isang ligtas na kinabukasan ay ayaw maniwala sa posibilidad ng pagbabago. At ang lalaking kaaway nilang pareho ay handang gawin ang lahat para sirain siya. Kinabukasan, gumawa siya ng desisyon. Tinawagan niya si Marco. Magkita tayo, sabi niya. Ikaw, ako, at si David. At dadalhin ko ang lahat ng ebidensya laban sa ama mo. Oras na para tapusin ito ng harapan. Nagkasundo silang magkita sa isang neutral na lugar, isang abandonadong warehouse na pag-aari ng isang kliyente ni David. Pagdating ni Eliana at David, naroon na si Marco, nakatayo sa gitna ng malawak na espasyo, nag-iisa. Salamat sa pagdating, sabi ni Marco, ang boses ay mahina. Let's get straight to the point, sabi ni David, inilapag ang isang briefcase sa mesa. Bakit mo to ginagawa? Tumingin si Marco, hindi kay David, kundi kay Eliana. Dahil may utang ako sa'yo. Isang utang na hindi ko kayang bayaran, pero susubukan kong simulan. How can we trust you? Tanong ni David. You don't have to, sagot ni Marco. Pero kilala ko ang ama ko. Hindi siya titigil sa pananakot. Ang tanging paraan para matalo siya ay ilabas ang isang bagay na mas kinatatakutan niya kaysa sa pagkasira ng pangalan niya, ang pagkakakulong. Naglabas si Marco ng isang lumang flash drive. Nandyan ang lahat. Mga kopya ng bank transfers, mga recording ng usapan niya na palihim kong kinuha noon pa, mga testimonya ng mga taong pinilit niyang manahimik. Ito ang bala na tatapos sa kanya. Bakit mo ibibigay ito sa amin? Tanong ni Eliana, ang kanyang puso ay naguguluhan. Dahil ito ang tama, sabi ni Marco. At para balang araw, kapag tiningnan ni Liwayway ang pangalan ko, makita niya na kahit papaano, sinubukan kong itama ang landas ko. Para sa kanya. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang yumanig sa warehouse. Biglang bumukas ang malaking pinto at pumasok ang ilang sasakyan. Bumaba mula sa mga ito ang mga armadong tauhan, at sa gitna nila, si Don Ricardo de Leon. Anong akala nyo, hindi ko malalaman, sigaw ng matanda, ang mukha'y parang demonyo. Traidor kang bata ka, sigaw niya kay Marco. Napapaligiran na sila. Ito na ang huling pagtutuos. Game over, Eliana, sabi ni Don Ricardo, dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang ay puno ng pagbabanta. Ibibigay niyo sa akin ang lahat ng ebidensya, at baka hayaan ko pa kayong mabuhay. Si David ay agad na tumayo sa harap ni Eliana, nagsisilbing panangga. Si Marco naman ay humakbang paharap sa pagitan nila at ng kanyang ama. Tama na, pa, sabi ni Marco, ang boses ay pagod ngunit matatag. Tapos na ang laro. Magsisimula pa lang, sigaw ni Don Ricardo. Ngunit bago pa man siya makapag-utos sa kanyang mga tauhan, isang koro ng mga sirena ang umalingaw sa labas. Sunod-sunod na mga ilaw ng pulis ang pumuno sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Ano ang? Ngumiti si Eliana. Isang maliit, matagumpay na ngiti. Akala niyo ba, pupunta ako rito nang hindi handa? Habang papunta kami, tinawagan ko na si Jessica Soto. At siya, tinawagan na ang mga kontak niya sa Gendiv. Ang buong pag-uusap natin dito, Don Ricardo, live na pinapakinggan ng mga otoridad. Ito ang plano ni Eliana. Isang bitag sa loob ng isang bitag. Ang mga tauhan ni Don Ricardo ay nataranta. Sinubukan nilang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Pinasok ng SBA ang warehouse. Don Ricardo de Leon, you are under arrest for coercion, grave threats, and multiple economic sabotage charges, deklara ng head ng operasyon. Habang pinupusasan ang matanda, ang mga mata nito ay nakatuon pa rin kay Eliana, puno ng walang katapusang galit. Si Eliana ay tumingin pabalik, hindi na may takot, kundi may awa. Nang matapos ang kaguluhan, naiwan silang tatlo sa gitna ng warehouse. Si Eliana, si David, at si Marco. Lumapit si David kay Eliana. Are you okay? Tanong niya, puno ng pag-aalala. I am, sagot ni Eliana. Tumingin siya kay David at ngumiti ng taos-puso. Salamat, David. Sa lahat. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Tumango si David.
Tumingin siya kay Marco at sa unang pagkakataon, ang tingin niya ay hindi na puno ng pagdududa, kundi ng naguguluhang respeto. Mukhang nagkamali ako tungkol sa'yo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Eliana. I'll handle the legal proceedings. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng kahit ano. At umalis siya, binibigyan sila ng espasyo. Naiwan si Eliana at si Marco. Tapos na, sabi ni Marco na parang hindi makapaniwala. Tapos na, sagot ni Eliana. Isang mahabang katahimikan. Walang salitang sapat para punan ang 5 taon ng sakit, pagsisisi at pagbabago. Eli, basag ni Marco sa katahimikan. Hindi ako umaasa na mapapatawad mo ako. Siguro hindi mo na nga dapat gawin. Pero sana maniwala ka. Pinagsisisihan ko ang lahat. Tumingin si Eliana sa kanya. Nakita niya ang lalaking sumira sa kanya, ngunit nakita rin niya ang lalaking tumulong iligtas siya. Naniniwala ako sa'yo, Marco, sabi niya sa wakas. At matagal na kitang pinatawad. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya ako. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Marco. Isang luha ng kaluwagan. Salamat. Kailangan ko nang umuwi, sabi ni Eliana. Naghihintay ang anak ko. Ang pagbanggit sa kanilang anak ay parang isang pader sa pagitan nila. Isang paalala ng lahat ng bagay na hindi na maibabalik. Pwede ko ba siyang makita? Kahit sa malayo lang, tanong ni Marco, ang boses ay halos pabulong. Nag-isip si Eliana. Ito ang huling pagpili. Hindi pa ngayon, Marco, sagot niya ng may kahinahunan. Marami ka pang dapat ayusin sa sarili mo. At marami pa siyang dapat malaman. Balang araw, siguro. Kapag handa na ang lahat. Kapag handa na siya. Tumango si Marco na iintindihan. Maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Naglakad paalis si Eliana. Hindi siya lumingon. 1 taon ang lumipas. Ang Liwayway Foundation ay mas matatag kaysa dati. Si Don Ricardo de Leon ay nahatulan at nakakulong. Ang pangalan ng mga de Leon ay tuluyan ng gumuho. Si David Reyes ay nanatiling matalik na kaibigan at legal na tagapayo ni Eliana. Ang kanilang relasyon ay nanatili sa isang antas ng malalim na paggalang at pagmamahal na hindi na kailangan pang bigyan ng pangalan. Si Marco de Leon, pagkatapos tumestigo laban sa kanyang ama, ay nagsimula ng isang maliit na social enterprise sa probinsya, tinutulungan ang mga dating bilanggo na makahanap ng trabaho. Paminsan-minsan, nagpapadala siya ng liham kay Eliana, hindi para mga musta, kundi para ikwento ang mga buhay na natutulungan niya. Isang paraan para ipakita, hindi sabihin na nagpapatuloy siya sa tamang landas. Isang linggo ng hapon, si Eliana at ang 7 taong gulang na si Liwayway ay nasa isang parke. Naglalaro ang bata sa swing. Higher, mommy! Higher, sigaw ni Liwayway, ang kanyang tawa ay musika sa pandinig ni Eliana. Habang tinutulak niya ang duyan, napatingin si Eliana sa kanyang anak, ang kanyang liwanag, ang kanyang biyaya. Naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga laban, ang mga pagpili. Ang pagtatapos ng kwento niya ay hindi tungkol sa kung sino ang pinili niya sa pagitan ng 2 lalaki. Ang pagtatapos ay ang pagpili niya sa kanyang sarili. Ang pagpili niya sa kapayapaan. Ang pagpili niya sa isang buhay na siya mismo ang nagdisenyo, sa sarili niyang mga termino. Sa di kalayuan, sa likod ng isang puno, isang lalaki ang tahimik na nanonood. Si Marco. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagpakita. Sapat na sa kanya ang makita ang mag-inang masaya at malaya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod siya at naglakad paalis, isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Naramdaman ni Eliana ang isang tingin, ngunit paglingon niya, wala siyang nakita. Umiti na lang siya. Tumingin siya sa maliwanag na kalangitan. Ang kanyang kinabukasan ay isang blankong pahina. At sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot kung ano ang susunod na isusulat dito. Dahil anuman iyon, alam niyang haharapin niya ito, hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang bayani, kundi bilang si Eliana. Isang ina. Isang arkitekto. Isang babaeng buo. At iyon ay higit pa sa sapat.